Grabe ang It's so humid! Grabe, no? Itong taga-Pano, napakainit. Grabe na. Sobra. Uy! Wow! Bakit nagmukhang altar ang desk ko? Kanino to? Ano nangyari, Gizmo? May kinalaman ka ba dito? Ay! Refreshing! Uy, andyan pala kayo. Wow! Yan naman pala. Ano yung iniinom mo? Ang sarap. Anong refreshment to? Kayo naman, narinig ko kayo from galing ako dun sa resort. Ang reklamador naman ninyo. Wow, resort. Kami nga dito lang eh, mukhang nasa resort lang, pero Ang sobrang init kaya. kasi. Gusto nyo ba ng refreshments? Ayan, para sa inyo talagang dalawa yan. Seryoso? Wow. Oo, sige, nakumuha na kayo. Kayo naman, napaka-reklamador nyo. Parang init lang eh. Ayaw daw ni Gizmo. Thank you, Adele. Sige. Grabe. Sobra naman Sarap. kasi ang init ngayon. Parang feeling ko tuloy, pagkatapos ng Earth, Pilipinas kagad. Yun na yun. Tapos sun? Hindi. Sun, Earth, Pilipinas. Parang feeling ko ganun. Ganun Sobrang kayo. natutunaw talaga yung Kayo mga naman? fans ko sometimes. Bakit hindi kayo mag-chillax tapos panoorin Yes. natin yung kwento ni Yuan Laruan para matuto naman kayo Yuan sa kwento Laruan? niya? Oo, Talaga? andyan siya eh. Asan ba? Asaan? Andyan Asan eh. ba? Saan ba? Ayan o. Saan Ayan ba? o. Asan ba? Asan? Kasi kami. Daang libong mga kabataan ang nakakapanood ng Superbook dito sa Davao. Isa sa mga ito si Yuan Laruan. Madalas sumali sa paligsahan si Yuan. Sa katunayan, nang pumunta siya sa Superbook Mall Tour sa Davao, humakot siya ng premyo. Kalahok si Yuan sa Interschool Literary Festival for Elementary. Puspusan ang kanyang paghahanda sa tulong ng nanay na si Sel. Minsan na kasi siyang nabigo. Activity po kami. Totoo talaga, kulang kami sa preparation. Never underestimate your enemy po. Yun po ang iniisip ko ngayon sa competition. Na alam ko po na magaling ang mga schools na kasali sa literary competition. Isang umaga, napanood ni na Yuan sa Superbook ang paligsahan sa pagitan ni na Elijah at ng mga propeta ng rebultong si Baal. Tawagin ninyo ang Diyos ninyo at tatawagin ko rin ang aking Panginoon, ang Diyos na tutugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos! Yung mga prophet si Baal, sige lang po sila dance, pero walang nangyari. Now Elijah did it the simple way. He prayed and God answered him. So doon po, na-amaze po ako. Ang una ko po talaga natutunan na huwag ka talaga mag-praise ng ibang God. Kasi man-made lang yan siya. Nang lagnatin si Yuan, pinili niyang magdasal sa buhay na Diyos ni Elijah. Sana matulungan ko na itong gamot na ito. Sana po bukas mawala na ang aking sakit. Amen. Pagka umaga, baba temperature ko. Kaya po, nalaman ko, mag-pray ka lang. Then you'll be answered. Naging bahagi na ng paghahanda ni Yuan para sa anumang contest na sinasalihan ang pagdarasal. Mag-pray ka po para tulungan ka po ni God. Kaya salamat. Sana po hindi ko kami pabayaan. Sana maging masaya kami. Okay lang kahit hindi kami manalo. Basta ang alam namin, ginawa namin ang best namin. And God will do the rest. Sa 21 kalahok sa Literary Festival, nakamit ni Yuan ang ikatlong pwesto. Thank you, thank you, thank you. Si God po, ang ginagawa niya ay sasagutin ka talaga niya, hindi ka bibiguin. Masaya naman si Sel sa resulta ng panonood ni Yuan ng Superbook. Lagi kong napapanood rin together with Yuan na ang daming maituro. Even sa akin, hindi ko kayang i-visualize sa kanya yon ng ganun kaganda. Iba yung retention kay Yuan. So, every time na nagkukwento siya, dinidescribe niya lang kung ano nakita niyo dun sa TV. At yun yung pinakamaganda doon because mas detailed siya. So, masaya ako. Sa Superbook ka, cartoon na po, meron ka pa matutunan at galing pa talaga sa Bible. Wow! Grabe! Galing ah. Grabe! Ang ganda ng kwento ni Yuan. Don't speak with your mouth is Oo nga, full. huwag kang magsasalita kapag kumakain ka. Wow, pasaway kayo ha. Ano naman masasabi mo kay Yuan, ate? Ako natutuwa ako sa kanya kasi talaga sobrang yung faith niya at yung trust niya kay God. Just natuwa ako kasi parang yung story ni Elijah really inspired him. Akalain mo yun, sabi niya, yung mga false gods kasi yun, di ba? So parang hindi Actually, dapat wino-worship.
mga idols. Hindi dapat in-worship. Alam mo, actually, yung kwento ni Yuan ay may hawig dun sa kwento natin ngayon. Showdown na naman, tapos papatunayan mo na Tama. naman yung Wow. faith in God mo. At actually, speaking of showdown, walang binatbat yung init ng summer dun sa init ng episode natin today. Balita ko 7 Oh. times yung pagpapainit nung lugar na yun. At yun ang Sobrang tinatawag init. nating fiery furnace. Ayan. At yung fiery furnace daw na yun ay 7 times nga na pinainit. Bakit kaya 7 times? Dako, Kuya yan ang Adel? pagkukwentuhan natin Diba? ngayon kasi napanood na yun ng mga batang Superbook. Bakit hindi natin kaya sila i-invite? Yes. Oo nga. Sa mga merong social media accounts dyan like Twitter, Facebook, Instagram, guys, just only search Batang Superbook. And kung gusto nyo makasali sa aming kwentuhan, just only use the hashtag SB Interactive. At para naman sa ating official YouTube account, just go to YouTube and search for Batang Superbook Official. Yun ang aming official YouTube account na may official sa dulo. Yes. Yan. And guys, yung ating YouTube pala, available na siya, Batang Superbook Official. Kaya nga. O yun nga, yung sinabi niya, hindi ko nga. nakikinig. Gusto ko lang. Yan Ano ka ba? tayo eh. Ano ba nagsasabi mo? O parang oras na para sabihin Saan? natin. Sa question of the day? O, sige. Excited na ba kayo sa Oo nga, question of mga the day? batang Superbook. Medyo mahirap actually yung question of the day. O sige. Ano? O basta, ito na. Ito Ready na. na kayo sa ating Question of the Day. Ang kulit ni Miguel. Oh, Grabe. question of the day. Ano ba yung question of the day, Kuya Miguel? Kung natatanda. Ang ating question of the day ay... ayun, Ay. Yan. Paano mo malalabanan ang tukso? Yes! Nabasa mo yun! Hindi, solo ko kasi. Sige, how can we fight temptation? Oo nga. Okay, if you have answers for that, medyo challenging yung tanong natin for the day. Kasi parang kahit bata ka, kahit medyo mature in age ka, medyo mahirap siya sagutin, no? Pero mga batang Superbook, tatanungin namin kayo, how can you fight temptation? Pwedeng temptation sa pangungopia, katulad ni Chris Quantum kanina, di ba? Oh. Pwede rin naman temptation na kunyari, may ginawa, ay merong binilin sa yung mommy mo, hindi mo sundin, diba? Pwede yung mga ganong temptation. Chat with us, just use the SP Interactive hashtag and answer our question of the day. Yes. So, Kuya Adel, Ready it's your na? time? Ready ka na ba sa I iyong think it's episode time. I think it's time na para sa ating episode recap. Recap. Ayan. Napanood natin kanina ang kakaibang episode na ito kung saan tinest ang pagiging honest at integrity ni Chris. Kung saan merong nag-offer sa kanya ng isang kodigo para sa kanya ng exam that day. And we know na hindi ito tama at doon napatunayan ni Chris kung ano ang dapat niyang gawin sa bawat sitwasyon. At ano ang sumunod na nangyari? Trinansport sila ni Superbook. Ayan. Ayun, transport sila ni Superbook sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego. At doon ay nakita nila ang kanilang mga kaibigan, mga bagong kaibigan sa panahon na yon. Kung saan si Nebuchadnezzar ang nagahari sa lugar na yon at sila ay nagsisilbi sa kaharian ng ni Nebuchadnezzar. And you know what? Doon ay kinumpronta sila ng mga astrologers dahil sa kanilang paniniwala. Ipakita natin, may pictures ba? I think, yun. Kinonfront sila ng mga astrologers dahil sa kanilang paniniwala. Dahil na meron silang nararamdamang inggit dito sa tatlong good man of faith. At ano ang ginawa nila? Umisip sila ng paraan kung paano mapaparusahan ng tatlong ito, si Shadrach, Meshach at Abednego. At ang naisip nilang paraan ay maglabas ng decree sa pamamagitan ng hari kung saan ang lahat ay dapat sumamba sa Diyos na ginto na ipinatayo ng hari. Pero alam naman natin na si Shadrach, Meshach at Abednego ay mga men of God, kaya sila ay hindi susunod dito. At alam nilang ganun ang gagawin itong tatlo na to, kaya naglabas sila ng decree na ang lahat ng susuway dito ay ipapapatay sa pamamagitan ng pagsusunog sa fiery furnace. At pagkatapos ng ilabas ang decree, ayan, ipinakita dyan, inilabas ang decree, ang lahat ay yumukod maliban sa tatlo na si Shadrach, Meshach at Abednego. At ito ang nagpagalit sa ating hari na si Nebuchadnezzar. At dahil doon, in-order niya na ang lahat ng mga hindi sumunod ay itatapon sa fiery furnace. Pero tatlo lang ang hindi sumunod. Ang tatlong men of God na si Shadrach, Meshach at Abednego. At ang sumunod na nangyari, they were sentenced to death. Ayan, ipinakita dyan, meron tayong picture dyan kung saan itatapon sila sa loob ng fiery furnace. Tama po ba? Chup, 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 chup. Ayun na ba yun? Itatapon sila at pagkatapos ay, ayan, itatapon sila. At ano nangyari?
Hindi sila nasunog dahil iniligtas sila ng Diyos. Ayan. At pagkatapos, nakita nila na parang 4 daw yung tao dun sa loob ng fiery furnace. Sabi nung hari, ba't parang 4 sila? Bakit parang yung isa ay parang Diyos? Ayan. Tapos lumabas silang 3 na parang walang nangyari sa kanila. Considering na yung ibang mga nagtapon sa kanila, hindi pa nakakalapit, ay nasunog na. Di ba? At ano ang ginawa sa kanila ng Diyos? Iniligtas sila mula doon sa sentensyang kamatayan ng Panginoon. Wow! Napapanahon, parang kailan lang may nangyaring ganyan, di ba mga batang Superbook? At dahil doon, ang hari ay lumuhod sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ayan, lumuhod siya. At pagkatapos ay ipinatumban niya ang pinatayo niyang gintong estatwa na sinamba ng lahat. At dito napatunayan ng 3 na ang kanilang Diyos ay buhay. Ibig lang sabihin mga batang Superbook, si Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nag-compromise sa kung ano ang sinasabi ng mundo. Sa halip sila ay nanandigan sa kanilang pananampalataya sa nag-iisang tunay na Panginoon at Diyos. Ayan, mga batang Superbook, naalala niyo ang ating kwento? Bakit hindi natin ito pag-usapan ngayon? Makipag-chat kayo sa amin dito lang sa SB Interactive o sa Superbook Interactive. Tara, samahan ninyo kami ni Ate Laika at ni Kuya Miguel. Ayan. Okay. Sobrang exciting yung story ni Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Grabe talaga. Sobrang yung conviction. Diba? Kanina habang papunta ako dito, nag-iisip ako eh. Parang gusto kong itanong to sa mga batang Superbook. Bukod sa ating question of the day, mga batang Superbook, kayo ba, gagawin nyo pa rin ba ang tama kahit alam nyong mapapahamak kayo? Sagutin niyo yan at gamitin niyo yung hashtag. Ulitin ko, gagawin niyo pa rin ba yung tama kahit ikakapahamak ninyo? Yun, di ba? Parang, kasi ganun yung nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego eh. Walang kasiguraduhan. Well, syempre si God. Pero syempre, kung plinano din ni God or inallow din ni God na talagang masunog sila doon, di ba? Oh. Hindi natin alam eh. Totoo lang, may kinalaman ba yung question of the day natin dun sa kwento? Of course, lagi naman Oo, meron. sa temptation. Sa tingin mo, Kuya Miguel, ano yung kinalaman ng temptation dun sa sitwasyon nila? Kasi ano eh, para sa akin, no, andun eh yung sitwasyon, parang konting-konti na matetempt ka na, pero nanindigan sila. So, explain mo yung Kuya Adel. Actually, ang sinagot dun kasi ni Shadrach, Meshach at Abednego, alam nila na ililigtas sila ng Diyos. Alam nila na ang Panginoon nila ay buhay at kaya silang iligtas sa kahit ano pang sitwasyon. Pero ang sinagot nila sa hari, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan ninyo. Ayun, yun ang integrity, yun ang totoong honesty, at yun ang paninindigan sa kanilang faith. Di ba tama naman yun, Ate Laika? Ikaw kunwari nalagay ka sa ganong sitwasyon, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Siguro I'll still do the right thing even if it will cost my life. Kasi parang for me kasi mas okay na sa akin yung gawin mo yung tama na magiging uncomfortable ka kasi sa una lang naman yun eh. 'Di ba? Kasi feeling ko naman ngayon wala namang fiery furnace, 'di ba? Kuya Adel. Sa ibang bansa ba Kuya wala Miguel. bang fiery furnace? Wala. Yun yung kanilang way of punishing people nung mga time ni Nebuchadnezzar. Uy, pero that time, nakita mo talaga kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Talaga nanindigan sila. Meron silang paninindigan. Yung parang ang tapang nila. Oo. At ito, I think, yung nagturo kay Chris nung kung ano yung dapat gawin dun sa sitwasyon kung saan nalagay siya sa alanganin na matetempt siya na gumawa ng isang bagay na hindi tama. Ano ba kasi exactly nangyari sa kanya? Di ba, napanood natin kanina mga batang Superbook, yung nangyari kay Chris. Meron silang exam, tapos binibigyan siya ng kodiko. Pero siya, parang gusto niya nang kunin, pero ni-remind siya ng kaibigan niya. Yun kasi yung kabutihan ng pagkakaroon ng mga set of friends. Yes. Totoo. Sige, bakit hindi tayo doon umikot sa pag-uusap na yon? Sa ngayon, bakit kailangan natin ng mga godly friends? Kailangan mo ng godly friends or people na may takot sa Diyos para i-remind ka kapag ikaw sa sarili mo natitempt ka ng gawin ng mali. Diba? Sila yung magre-remind sa'yo, okay, the word of God, if you're reading it, it will remind you. Pero, diba, God did not created people to be alone. Diba? Sabi nga nila, no man is an island. Uy, So, totoo yun. Napaka-importante nun na meron kang mga kasama, Accountability. mga Totoo. kaibigan na godly sila. Kasi sila yung mag-i-remind sa'yo na gawin mo tama at saka yung makakabuti talaga. Ikaw ba, Kuya Miguel, meron ka mga godly friends? Oo naman. Mga taga-victory, mga ka-victory. O ayan, o nailusot, di ba? Actually, ako din, oo. Kailangan mo ng accountability sa mga bawat
phase ng buhay mo. Kasi sila yung may wisdom kung ano yung gagawin mo when you'll be faced. Kunyari, katulad niya ni Chris, ang accountability niya lagi si Joy. Kasi best friend sila, basically, di ba? So sinabi niya, Chris Quantum, ano yung ginagawa mo? So, di ba, pinigilan siya na kung i-download yung sagot sa test ni teacher. Alam mo, yun yung mga, Teacher. yun yung mga kahinaan ng mga estudyante, no? Madalas yung pag estudyante ka, talagang minsan talaga gusto mo mangopya eh. Pero buti na lang, meron ka ng mga classmates na Christian, na mga godly friends, at talagang i-remind ka na, huwag mong gawin ito. Oo Oo, nga. totoo yan. At importante din na yung mga kaibigan mo ay nandyan para i-remind ka sa mga pagkakamali mo constantly. Yes. Hindi yun sa one time, big time lang. Alam nyo, hindi naman na sinasabi namin na masama yung mga kaibigan ninyo kapag hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang ibig po namin sabihin dito, mabuti po na meron na yung mga pinipili nating kaibigan na lagi nating mga kasama ay mga good influence sa ating Tama. buhay at yung kayang sabihin yung mga mali mo ng walang pag-aalinlangan. Kasi ako kagagaling ko lang last week sa Camp Divergent. Oo nga. Divergent. Eh, syempre, doon, isang pinag-aralan namin na itinuro ni Ate Mona, my wife, is about being candor or being honest, even if it hurts. Yes. Kasi may mga tao talaga na parang sabihin sa'yo, okay lang yan, wala namang masama sa ginagawa mo. When in fact, masasaktan ka din in the end. So, doon, natutunan namin na mas mabuti pala na meron kang set of friends na makakasama mo na maninindigan din sa katotohanan. Yan. Tama. And yung mga kaibigan na yan, no, hindi sila yung mga kaibigan na para i-condemn ka or sisihin ka na ginawa mo to, pero sila yung mga kaibigan mo talaga na i-encourage ka para mag-grow ka pa sa Panginoon. At yun ang ginawa ni Joy. Si Joy kasi isa siyang totoong kaibigan kay Chris at siya ngayon lagi nagre-remind kay Chris sa kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Although siya din mismo, si Joy, she's being tested. But in this very episode, si Chris kasi nasubukan yung kanyang integrity and honesty. At dito sa episode to, napatunayan naman ni Joy na tama yung kanyang desisyon na i-correct yung kanyang kaibigan na si Chris. Kaya nga sila dinala sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego para makita nila yung totoong sitwasyon na nangyayari din ito even in the old times. Correct. Pwede na ba tayo magbasa ngayon ng Sige, magbasa mga tayo ng kanilang mga komento? sagot. Sige, go. Yan, ito, sabi ni Sir Mones, ito, lagi natin itong lagi siya nanonood sa atin. Sabi niya, fighting temptation is a matter of values, what you hold dearly. Believing in God is one of the values that we need to have to remain with Him or to remain with God. Sabi ni Vincent Household, sabi niya, we can't fight against temptation. The best way to go against it is to run away from it. Grabe, no? Wow. Totoo yun eh. When you're faced in that, kunyari, ganun, halimbawa may cheating na nangyari. You run away from it kasi alam mo sa sarili, katulad si Chris, may time na talagang mahina siya, 'di ba? Parang hindi siya nakapag-aral dahil ano ginawa niya, nag-practice siya sa band. Lagi na lang yun ang Yung kahinaan band niya. niya, oo. Sobra, yun yung pre-practice niya. So hindi siya nakapag-aral ng physics exam yata yun. Physics pa naman yun, di ba? Oo. Para sa mga batang superbook na nakaka-relate na hindi gaanong magaling sa math or sa physics or sa sciences, 'di ba? Parang mahirap nga naman 'yon. Pero ang sinasabi dito, katulad nung ating kaibigan na si Vincent, sinabi niya na you have to run away from it. Talagang takbuhan mo, hindi mo yung kumbaga makikipaglaro ka, parang ganito yan eh. Yung temptation, yan yung guardrails, parang makikita mo yung sarili mo, may guardrails yan. Hindi ka naman makikipaglaro sa guardrails eh. Yes. To put it more clearer sa bangin. Alam niyo ba yung mga bangin, mga batang superbook? Hindi ka naman maglalaro sa gilid ng bangin kung alam mong mahuhulog ka, 'di ba? Eto. So, 'di ba? Parang ikaw ba, Kuya Miguel, Kuya Adel, maglalaro ka ba sa bangin kung alam mong mahuhulog ka doon? Siyempre, hindi. May mga tao kasi na parang sila, Adventurous. Tinetest nila yung mga bagay-bagay. Pero para sa akin ngayon na binago na ako ni Lord since nung nakilala ko siya, hindi sa lahat ng oras ay nagtitake ako ng mga risk. I always weigh things out. Kapag ito ay patungo sa kung ano yung will ni Lord para sa buhay ko, doon lang ako nagtitake ng risk. Pero kung actually, walang risk sa Panginoon eh. Para sa akin, kapag si Lord ang nagbigay, sure ball safe yun. Yes. Ito, sabi ni Ace Daniel Zelenko, sabi niya, temptation is always there. If you will not acknowledge it, it won't become dangerous. Ayan. Grabe, no? Meron akong isang friend, chinat ko siya last night. Last night, tinanong ko siya ng question. Itatago na lang natin siya sa walang pangalan kasi sabi ko, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. So, kung nanonood ka, ikaw na to, kilala mo yung sarili mo. Sabi ko,
"Oy, friend," sabi ko gano'n, "pakisagot naman yung question of the day namin for tomorrow." Sabi niya, tapos sabi ko, "How can we fight temptation?" Tapos, di ba sa Facebook, pag nagchat-chat ka, makikita mo, tina-type mo, makikita mong nagta-type. Tapos biglang mawawala. Oo. Tapos, again, ano kaya yan? Tapos Nag-iisip mabuti yun. Oo, tapos ang reply niya, "That's also my question." Sabi niya gano'n. So parang, alam niyo mga batang Superbook, temptation is real. Ang daming temptation sa mundo. Hindi tayo exempted doon. Kahit medyo mas matatanda kami sa inyo, hindi kami exempted doon kasi yung kaibigan kong yun, mas matanda siya sa akin. So, sinabi niya yun, napaisip ako talaga, hindi ko lang sinabi sa kanya na napareflect ako doon sa sinabi niya. Pero, question din natin yun, paano nga ba natin lalabanan ang temptation, di ba? So, ayun, nakakatawa lang din kasi hindi ko ini-expect na yun yung sasagot niya sa akin. Pwede ba tayong magbasa ng mga sagot mula dito sa Facebook? Sabi Sige, ni go. Super JLCXD. Hello, JLC. Kachat ko siya Hi. kagabi. Sabi niya, by praying or reading the scriptures like Jesus do to Satan. Tama, alam mo, totoo yun eh. Si Jesus, nung tinitempt siya ni Satan, ang lagi niyang ibinabato, scripture din. Correct. Pero si Satan, parang kabisado din ng scripture. Oo, kabisado Oo, ang nagbabasa Bible. din ng Bible si Satan. Totoo. Pero hindi ibig sabihin nun, Christian siya, no? That's the tricky part. Oo, yeah. Nagbabasa lang siya para alam niya kung paano aatakihin yung mga anak ng Diyos. Pero si Jesus mismo, He Himself is God, alam niya kung paano sasagutin ang lahat ng mga rebuttals o yung mga pinagsasabi ni Satan. Kaya tayo dapat bilang Christians, dapat nagbabasa tayo ng Bible para alam natin kung ano ang isasagot sa sitwasyon kung tayo ay tempted by Satan. Yun ang sagot ni JLC. Congratulations, JLC. Napakaganda ng yung sagot. Sabi din dito ni Leia, katulad ng sinabi ni Pastor Ed Lapis, I think. Hello, Pastor Ed Lapis. Sa Youth Factor, pitikin mo lang yan. Huwag mong pakainin ng hindi maglagi. Wow! O, di ba? Pitikin mo lang. Sige, paano ba yung pitik? O, Ganun daw. ayan. Ito, sabi ni Charles Rainier, Antonin Gabo, sabi niya, gayahin si Joseph, the dreamer, asawa ni Potiphar, ignore, resist, run away. Wow, I like that. Ignore, Ganda. resist, and run away. Yes. Totoo yan. Kasi parang, yun yung mga sinasabi dito na parang, sabi na, Laika, you don't fight temptation. You run away from it. You don't give it a fight. Kasi if you give it a fight, magkakaroon yun ng lalong foothold sa'yo. Yes. Oh, ano ba yung foothold? Magkakaroon yun ng kapangyarihan over you. Ang galing Oo. no, sabi, run away. Huwag mo siya lapitan. So, yung kanta na, Otok so layo, ano mo ako, mali pala yun. Oo. Ikaw ang lalayo Yes, sa tukso. ikaw ang lalayo sa tukso. Takbuhan mo. Ayan, ang dami na nagchat-chat, oh. Nakikita niyo ba, mga batang Superbook? Yes. Nandyan kayo, oh. Hello. Hi. At actually, ganun din ang mga sagot ni Jessa Elaine Garcia, si Micah Abara, at saka si Jelly Rose Gokong. Sabi nila, dapat daw mag-pray para hindi ka matukso. At yun, pare-pareho sila ng sagot. Tumakbo ka palayo para hindi ka mahirapan. Strategic retreat ang tawag dyan. Kapag Wow. daw nakapag-strategize ka, magpalakas, then go! Fight! Oh, di ba? Ito, sabi ni Romalyn Asilo ng UAE, Oo. sabi niya, Otok so layuan mo ako, ikanta ko na lang yan, JM. Okay, sige. Oo, sabi ni, meron akong friend from Nepal. Ewan ko Wala. kung nanonood siya. Si TJ Bora, sabi ko. Kakachat ko siya ngayon, sabi ko, TJ, how can we fight temptation? Sabi niya, by using the word of God, sword of the Spirit. Tama yan, no? I-quote mo din yung word ni God. Kapag you're faced with temptation, isipin mo na ang power ni God ay mas malakas kaysa sa temptation. Diba? Ito, sabi ni Benji Joey Peña Nueva, sabi niya, determination lang yan kasi pag ayaw mo talaga. Ay, my point. Diba? Pag May ayaw point mo ka, talaga. promise. Kahit pa naandun ka na sa situation, ayaw mo talaga eh. Kunyari, pupu, kasabi sa kainin mo, di ba? Ayaw mo naman talaga, di ba talaga siya kakainin? Kasi ayaw mo eh. Ayan, may mga nagtatanong sabi? ngayon, meron daw bang job opening? Meron po. Ano ba job yan? opening. Ang CBN Asia, just go to the... Sige, popromote ko na rin. Sige, Just go to the website, cbnasia.org. Yon, hanapin nyo yung just click home and hanapin nyo yung tab na career opportunities. O, di ba alam ko? Wow.
Okay. Ayan. Kala ko naghahanap ka din ng trabaho sa CBN Asia. Ganon, ano ka ba doon? Double. Oo nga. Double. Alam niyo, mga batang Superbook, mabuti na nagbabasa tayo ng mga Bible at meron tayong mga kaibigan na godly. Pero higit po sa lahat, dapat matuto tayong manindigan sa kung ano ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Alam kasi ninyo, araw-araw merong temptation, kahit ba parang bulong lang yan, parang maliit lang naman yan, parang hindi naman siya big deal. Yes. Pero temptation pa din yun eh. Ang dapat mong gawin, hindi mo ito hakbangan, takbuhan mo palayo. Alam mo kasi, ang temptation, hindi yan kasalanan. Ang kasalanan mo kapag tumungtong ka na. Pagka kinagat mo na yung temptation. Yes. Ayan, ikaw, Ate Laiki. Oo, babasahin ko yung mga response ng ating mga friends, no? Di ba yung nagtanong ako, sabi ko, gagawin mo pa rin ba ang tama kahit ikakapahamak mo ito? Sumagot si Alma de Guzman. Hello, Alma. Alam niya, oo, gagawin ko pa rin tama kasi mas mapapahamak ako kapag hindi yung tama ang sinunod ko. Basta, sagot naman ako ni God. Well, that's what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Tama naman. Diba? Sabi ni Revo, sabi niya, teka, sabi niya, kung tama ito, hindi mo ito ikakapahamak. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, kasi yun yung context ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos sabi niya, even if the Lord does not, kinote niya, even if the Lord does not save us from the fire, we will not bow down. Yan. And ito para malabanan mo talaga ang temptation, kailangan mo magbasa ng Bible. At paano ka magbasa ng Bible? Dito sa Superbook app. Wow! Yan, Yayamanin! Oo. Pero libre yan, di ba? Libre to. Correct. So kung wala kang Bible na, alam mo yun, na libro, meron tayong Superbook app, meron tong Bible kumpleto na ito. Wow! Yan, oh. Anong version? Yan. Iba-iba bang version? NLT yan. NLT. Yan, Pero New Living kung Translation. kunyari, mga batang Superbook, may mga languages kayong alam. Madami yan. Yes. Pwede nyo i-download yung Spanish, Thai. Alam ko Turk. iba-iba. Alam ko may Turk din eh. Oo, Wow. iba-ibang language. Ito, Bible, yan, oh. Bible. Oh, wow! Yan. May mga games din ba dyan, Kuya Yes, Miguel? kumpleto Wow to. naman, grabe. May games, merong profile Magkano ba yan pagka dinownload? Ito, Libre nagkakaroon yan. natin Oh, ng di ba? Libre. Lagi natin Zero, i-emphasize na zero. yan ng libre. And number 1 pa rin tayo sa buong Pilipinas. Wow! Okay, Most downloaded Yes, 12 Yes. to 14 years old. Yay! Sa buong Palakpakan natin mga Philippines. batang Superbook. Kung kayo ay nasa 12 to 14, malamang. Alam natin na kayo ay talagang kasama dun sa survey na yun. Kaya number 1 pa rin tayo. Maraming salamat sa inyo mga batang Superbook. At kung ikaw na nanonood ngayon at wala ka pang Superbook Bible app, alam mo na gagawin. Pinag-uusapan pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Download na! Wow! Radyong-radyo, Kuya Adel. Wow, parang... Sorry. Excuse me po. Ayan, so kung wala ka namang iOS o kaya mga... Ano ba yan? Sorry. Wow, Kung wala kang phone, pwede ka naman magpabili kay Mommy Kit tsaka kay Daddy ng Bible. Superbook din naman yun, parehas din naman yun. O kaya kung meron ka lang computer, pwede ka pumunta at i-search mo yung mga Bible, superbook.com. Yes. Diba? And nga pala sa ating mga batang Superbook, kung hindi ka pa registered as Superbook, batang Superbook, meron tayo niyan. Just only search, punta ka lang sa www.batangsuperbook.com/sign up. Tubig! Nakakatawa sila. Tunatawa si Ate Laika, tubig. Hindi siya makapagsalita sa sabid. Kaya dun sa Parang may very fair sa lalamunan. Meron, nararamdaman ko yung very Sige, first. nag-iingit oh. Ayan. Mga batang Superbook, kung napanood na nga ninyo ang episode natin kanina, Kaya ano pa nakain inyong mga kasi. natutunan, i-chat naman ninyo sa amin. Sa ngayon, meron lang akong i-share sa inyo na very little. Sabi dito, we can put our trust in Him by holding on to His promises. The Bible gives us so many promises to hold on when life gets hard and when we face danger. Alam mo po kasi mga batang Superbook, kung alam mo na ikaw ay saved, kung alam mo na ikaw ay may tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, there's nothing to fear in this world. Sabi nga, kung may takot ka sa Diyos, nakita ko to ata sa post ni Super Alma de Guzman. Ano sabi niya? Sabi niya,
kapag ikaw ay may fear sa Lord, wala ka ng ibang dapat pang katakutan sa buong mundo. Tama. Wow. Di ba? Kasi Tama. the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And from that wisdom, kaya mo nang labanan ng kahit ano pang klaseng tukso, kaya mo tong takbuhan, kaya mong harapin ang kahit anumang pagsubok, maging ang kamatayan. When you know that you are already saved by the Lord Jesus Christ, and if you accepted Him as your personal Lord and Savior, alam mo na pupunta ka sa langit no matter what. And that is our eternal prize eh. Kapag napunta na tayo sa langit, ano pang hihilingin mo sa mundo? That's the best thing that will ever happen in your life. Yan. Okay na ba magbasa ako ng mga comments Sige. on Twitter? Sige. Actually, dito comment dun sa ating tanong. Comment to sa ating episode kanina. Oh, sige, go. Yan. Sabi rito ni... ni Casey, sabi niya, ang Diyos ng aming pinaglilingkuran ay magdiligtas sa amin. Ang ganda ng episode. Sabi niya, one of my favorite stories sa Bible to, ang malakas na pananampalataya sa Diyos ang makakatulong sa iyo sa panganib. Smiley Superbook. So natandaan ko, Kuya Miguel, no, add ko lang kasi nung binabasa ko yung message, comment sa atin ni TJ na nasa Nepal, kaibigan natin si TJ na nasa Nepal, sabi niya, yung by the word of God. So, yung sa Hebrews 4:12, sabi kasi doon, sige, babasahin ko. Hebrews 4:12, kung meron kayong mga Bible dyan, kung may Superbook Bible app kayo, pwede kayong magbasa. Sabi doon, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow. So, ibig sabihin lang nun, tagus-tagusan ang word ni God. And discerning the thoughts and intentions of the heart. He knows the intention and the thoughts of your heart. Kaya mga batang Superbook, it's always good to read. Ano ba yan? It's always good to, thank you. It's always good to read the Word of God whenever we're tempted or whenever parang yung alam mo yung mga thoughts na impure thoughts comes into your mind. Yun lang talaga yung pangontra mo eh. Kung alam mo yung word ni God, hindi ka basta-basta mababaksak. Kasi yes. yung foundation mo is secure. Ang tanong ko ngayon, mga batang Superbook, alam mo ba yung foundation mo? O, ikaw, Kuya Adel, alam mo yung foundation mo? Oo, mineral foundation. Ako nga, Paul. Ayun yung gamit ko ngayon Hindi, kasi yun nga eh. Yung foundation Apple. kasi, kung hindi ka founded on the person, on who Jesus Christ is, it will be easy for you to fall. It will be easy for you to be tempted and to sin. Diba? Yes. We're not pointing fingers here na sinasabi na, ikaw, kasalanan, ganyan. Hindi eh. Sinabi din dun sa Bible, sa Superbook, na si God, si Jesus, nung time na tinitempt siya ng demonyo, diba? Dun sa, kung napapanood niyo yung Passion of the Christ, diba? Nung time na tinitempt siya nun, at that very moment, He can identify with you whenever you're facing temptation. Huwag mong sasabihin na, wala namang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Mali ka. Jesus Christ felt that. Whatever it is that you're feeling right now, if you're feeling pain, if you're feeling rejected, if you're feeling tempted, Jesus Christ went all through this. And then, hindi siya nagkasala. Kasi, alam niya lang na ang Spirit ni God ay nasa Kanya. At ang Word ni God is alive and active in Him. That's why, He was able to quote and the demon was able to flee because of His Word. Alright. Naalala niyo ba yung episode kanina nung na-realize na ni Chris at ni Joy yung ginawa kasalanan nila? Kailangan. Naalala niyo ba? Naalala niyo? Kung naalala niyo, ipapakita sa atin ulit ni Ate Laika at saka ni Kuya Miguel yung mga pangyayari kanina. Sige, handa Gusto na niyo ako. ba pumunta doon sa harap? Pwede. Handa na ako. Kasi ang haba ng linya mo. handa. Sige, Ate Laika, kunwari ikaw si Joy, tapos si Kuya Miguel naman, si Gizmo. Hindi. Seryoso to? Nandun si Gizmo Oo, ba? nandun si Gizmo. Kasama halika ko dun dito. Gizmo eh. Kasama ito, Gizmo. Oo, andun din si Chris. Sige, i-dubs mas ninyo yung nangyari Dubs kanina. Dubs mas? Sige. Dubs mas. Okay, go. Go. Dubs mas. Wala pa daw. Wala pa? Uy, totoo to. Or already? Oo, ready na to. Mag-Chinese ka na lang. Oo. Ayan na, standby. Oh, ayan. Oh. Ayan 3, na. 2. Alam mo, akala ko hindi ko to masasabi, pero tama si Dan. Ano? Si Dan? Oo, sabi niya yung gagamit ng sagot niya, kailangan magbayad. At mukhang pinagbabayaran niya na ngayon yun. Okay. Solo ko.
Umupo na nga kayo dito, ang pangit. Thank you, Gizmo. Uy, hello. Ayan. Imagine mo na lang Korean novela yun. Oo nga, ano ba, hindi kasi kayo Oy, nagpa-practice oo nga mabuti. naman. Ibig sabihin, si Miguel kasi, na-late. Next Ako time rin magpa-practice kayo, ha, Ako din nakakahiya late. dun sa mga sa mga batang superbook. Last time, ang galing ni Kuya Adel, sa dubs mo siya, lupit ah. Last week, wala ako dito last week. Ako yun. Last week. Last week. Oh, yan. At ilay kayo nag-Korea din siya. Oo, Korean nga, novela ako nag-Korea last ka. week. O, next. Ayan, mga batang Superbook, oo nga pala, ipopromote namin yung aming contestant, Dub Smash ng Superbook. Ongoing pa Oo ba, nga, may Kuya Miguel? nagtatanong kasi sa akin kahapon, wala pa daw bang nananalo kasi hindi pa daw ina-announce. Sabi ko, wala pang nananalo, di pa diba? na-announce. Oo nga naman. So, ayun. O sige, balik tayo dun sa ating kwento. Sabi nga, parang daw yung Isaiah 43:2, Ang sabi? parang isinulat daw ito, parang Shadrach, Meshach, and Abednego. tama. Ito, basahin natin. Basahin mo Sounds yan. like it was written for Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi dito, when you go through deep waters. So, walang Wala waters namang doon. water Oo, dun walang eh. I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not be drowned. When you walk through the fire of oppression, di ba? Nandun. You will not Wow. be burned up. The flames will not consume you. Okay, tamo? Parang sinulat nga kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Actually, sinulat yon para sa ating lahat. Para kapag kami pinagdadaanan ka, ibig sabihin may patutunguhan. Oo, tama. Oy, magpapasa lang ako ha. To, sabi ni Camille Masarate, sabi niya, hindi lahat ng temptation ay magandang may dudulot. Kaya kailangan mo talagang iwasan yun hanggat kaya mo. Ako sa'yo talaga, wala siyang may dudulot na maganda. Tama! Kuya Temptation Miguel. yun eh. Kasi temptation nga Yes. na. Ito, gusto ko nang kainin. So talagang wala siyang may dudulot na maganda. Kaya dapat mo talaga siyang iwasan, Tama, takbo. Tapos sabi takbuhan. niya, Kuya Miguel, kain ka ng kain ako. Wala bang almusal? Tama, hindi ako nag-almusal. Oo, kasi talagang nag-ready kami para dito. Pero Oo. hindi halata kasi itong dalawang to hindi nagpa-practice mabuti. Wow, ako pa rin, Parang no? yun. Diba? Mga batang superbook, dapat kapag ka nandyan na yung temptasyon sa harap mo, wag mo nang parang paglaruan pa o pag-isipan pa, takbuhan mo na agad kasi alam mo na kung saan yun papunta. Ikaw, Ate Laika, ano pang mga ma-advise Sabi mo? dito magbabasa ako ng mga response ng ating mga friends. Sabi ni Ping Garcia, magaling to. Ano siya? Promise, leader namin siya sa church. Sabi niya, we can fight temptation by acknowledging that we are sinners in need of a savior. Because left with our puny strength talaga, we can't fight temptation, but Jesus can. In our weakness, we become strong because Jesus is our strength. He is the tangible grace that has appeared to all men and teaches us to say no to unrighteousness. So tama si Kuya Miguel kanina, no? Sabi kasi ni Camille, 'di ba? Sabi niya Camille. wala daw na lahat daw may mga temptations talaga na pangit ang may dulot. Well, lahat ng temptation, feeling ko kaya siya na regard as temptation kasi wala siya talagang magandang na idudulot sa atin. Pero sabi nga dito ni Ping, i-quote ko, sabi niya, Jesus teaches us to say no to unrighteousness. Yun! Tama. No as in no. Ayan ang comment nila, ang takaw ko daw. Talaga. Tapos ang kulit daw ng dub smash nyo, medyo delayed lang. Si Miguel. Kasi Korean nga yun, di ba ganyan yung mga Korean? Hindi sila delayed. Sync na ngayon. Yung Mexican novela. Yun. Oh, alright. So marami ba kayo natutunan mga batang superbook wala sa ating episode today? Bitin? Oo. Ano daw? Di ko marinig. Wala naman kasi. Meron! Sumasagot sila. Pakinggan nyo. Oh. Sige, ulitin natin. Sabay-sabay tayo. Magdikit-dikit tayong tatlo. Tara. Sige, Sabi natin. game. Mga batang superbook, meron ba kayong natutunan today? Meron! Oh. Lakas ng boses ko. sabi ko Bakit sa'yo. wala daw? Baka si Satan yun sa akin. Ay, Grabe, ba't naririnig mo yung boses si Satan? Bakit kita yun sa akin? temptation Bro, yun. temptation. Tumakbo ka na. Tumakbo ka na doon. Tumakbo ka Huwag na. ganon. Ikaw ba yun? Hindi rin. Nilayaan si Laika. Alright, Anyway, mukhang it's time na para i-announce natin kung sino ang ating superhero o Oo, super tama. heroes of the day. Sino Sige, yan? pakita natin. ayan o. Ayan o. Ha? O. Eh. Okay? Go. Yan. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan. Okay, bakit sila yung superhero natin? Wala Kasi lang. nanindigan sila. Oo. Diba? At dahil doon, hindi lang sila basta nanindigan, ang effect nun, mismo si Nebuchadnezzar na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel, biglang naniwala. Higit pa doon, itinumba yung kanilang rebulto. At ang maganda doon, kay Shadrach, Meshach, and Abednego, pinakita din nila na
katulad tayo, hindi lang naman sila parang super gods eh. Merong time na, may time na hindi nag-aalangan eh, pero nag-iisip siya, natatakot. So, di ba pinakita na medyo anxious siya? I think si Shadrach yun na parang, gagawin na ba natin to? So, parang kailangan mo ng friends to tell you that, yes, Yes. what you're doing is right. Yes. So, they stood up with what is right, even if it costs their life. Yes, mga kaibigan na maninindigan sa katotohanan. Yes! No? May May totohanan. Ano naman Diba? ang ating super truth for today? Ayan, Ayan, oh. labas natin. Oh! Yan, ang ating Pakibasa. super truth ay obey God even when everyone else does not. He will be your protector. Yan. Protector. Totoo yan. Kasi kahit na hindi nakikita ng ibang tao yung mga bagay na ginagawa mong tama at mabuti, si God nakikita yun. At ito ang ating katotohanan na magmumula sa ating super verse for today. Pakibasa ang ating super verse. Ayan, no? O sige, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. So, yan ay yun. nasa 2 Corinthians 5:15. Ayan. Yun, ang dami sumagot sa atin ngayon, ha? Wow, praise God. Ibig sabihin lang, marami talaga ang nakaka-relate sa ating tanong. Di ba? Lahat tayo talaga nakakaranas ng temptation. Ang pinakamaganda dyan, mag-pray ka at takbuhan mo. Wow. May babasahin ako. Maganda rin tong sinabi ni Pronix Assert, si Princess to. Sabi niya, magdasal at magtiwala po kay Jesus. Kasi po, kapag naniniwala at nagdadasal po kay Lord, malulunasan po ang lahat ng tukso. Ang example ko po ay si Job. She went beyond the episode, diba? Alam mo, example niya si Job. Naalala ko lang kay Job, no? Tama yung sinabi niya, yung temptation kay Job. Kasi po pwede namang sabihin niya na, kasalanan mo to lahat, Lord. Kaya sisihin niya ang Panginoon. Pero hindi niya ginawa, nanindigan pa rin siya. Ayan. Parang oras na para bumate. Para bumate, Sige, babatiin ko. Ate, kaya Adel ka muna. Binabati muna ako. Binabati ko lahat ng mga Team Candor, Team Erudite, Team Dauntless, Sige. Team Abnegation, and Team Amity na lahat ngayon sila ay nanonood dito sa Divergent. Batang Superbook. Hindi na sila makapasok sa chat kasi nasa cellphone pa sila. So, nagkakaproblema sila sa Hello naglalag. sa inyo, mga ano bang Camp tawag sa Divergent. Camp Camp Divergent. Actually, sila ang Youth Red. Yes. Yep. Hello, Youth Red. Ayan. And meron din pala mga nanonood na attendees ng Youth Factor 8 last time. Wow, hello sa Hello sa inyo. inyo, mga kabatang Superbook. Ayan, Kuya Miguel, meron ka bang babatiin? Yes, binabati ko lahat ng Victory Group leaders from Victory U-Belt, si Arnel, si Dexter, si Oscar, si J-Lod, si Arfred, si June. Binabati ko rin si Camille, si Sermones, binabati ko rin si Tita Grace, binabati ko rin Tita Grace? Tita Grace Lara? sa Prayer Center Department. Okay. Hello kay Mary Grace, kay Myla, kay Ma'am Merly. Hello po sa inyong lahat dyan. And binabati ko rin po si Tabitha K, si Miss Alice Labaydan. Hello! Super Alice! Nagmamakaawa siya. Si Yes. Super John, naka-tune in. Hello po, Super John! And si John Manaig, si Jex De Castro, magaling tong singer sa The Voice. Okay. Sino yun? And si Ace Lino, hello po, sila ay nakatotok. Ayan, napakadami naman palang nakatutok Ako rin dito sa bumate. Batang Super. Pwede ba akong bumate? Babatiin ko yung mga friends natin na nag-online sa ibang mga bansa. Kung sa Nepal, kung okay na yung connection nyo dyan, hello sa inyo sa Nepal, sa Abu Dhabi, sa Thailand, kung may nakatune in sa Japan, and sa Florida at Canada. Salamat sa papanood nyo palagi. Wow. Ayan. Ito na, last na lang, binabati ko si Kirby Mazole, siya yung follower ko sa Instagram, siya yung nakatutok ngayon sa atin. Hello! Si Sydney Rain. Hello, Sydney Rain. Hi, Sydney Rain. Na always online for us. Nandito rin si Israel Lunes Canlas at saka si Jessa Elaine Garcia. Nandyan sila ngayon nanonood. Hello, mga Batang Superbook. Andito rin si Joshi Joshua. At saka si Det Argame. Ayan. Hello. Hello. Alam ko nakatuto kayo dyan. Hindi lang kayo maka-chat. Pero next time, sasali na kayo, ha? Alright? Yung mga friends ko din, sa cellphone sila nanonood, saka sa iPad, hindi sila makapag-chat. So, kaya pala ganun. Oo. So, ayan. So, I think we can all learn from what happened to Chris, no? Nakita niya yung righteousness ni Shadrach, Meshach, and Abednego at ganun din ang ginawa niya. Ano yung naging reward niya, di ba? Yung gusto niya lang naman is makapasa sa test para makasama sa roller coaster ride doon sa amusement park. Pero since hindi niya ginamit yung kodiko at pasang awa lang siya, hindi masyadong mataas, hindi siya makakasama. Pero sabi ng teacher niya,
since you did the right thing, I will allow you to go to the Oh, amusement kita mo? park. Di ba? Mas napabuti pa. Oo. Yung So, reputation. when in doubt, just do the right thing. Ulitin ko yan, when in doubt. Kapag ikaw ay confused, kapag ikaw ay may mga tanong sa isip mo, just do the right thing. Bahala si God sa'yo. Do what is right. Sagot Yeah. ka ni God. So, Diba? ayan. Oh, meron pa ba kayong advice? Ikaw, Kuya Miguel, meron ka pa bang gustong i-advise? Yun, Wala na. Kung wala na, tara. Meron pa. Meron ka pa ba? Mainis to, Glenn, no? Sige. Ano pa? Sige. Para sa mga batang Superbook na nag-aaral ngayon, kasi pinaka-struggle din yung yung pangongopya. Parang feel na feel mo yung struggle, Siyempre! Miguel. No? Galing ako dyan eh. Alam mo ba, nung hindi pa ako Krisyano, talagang mahilig ako mangopya. Pero Ako nung Krisyano din. na ako, binago na ako ng Panginoon. Talaga? Oo. Oh, so ano nga advice mo? Yun So, lang. ano nga? Pagdating sa gayon, sa cheating o sa kahit anong temptation, takbuhan natin, layuan natin. Kasi meron magandang reward ng Panginoon. At Correct. natatas yung faith mo, natatas yung, di ba, anong verse yun, yung perseverance, ganun. Produces Yes. character and Yep. sa James. Yun. Actually, hindi yung parang it's more for us than for God. Kasi si God, perfect na yan. Hindi naman niya kailangan yan. Pero ang ginagawa ng mga ganitong pagkakataon sa atin is that ginagawa tayong mas mabuting tao. Di ba? To be a better version of ourselves, we need to be subjected to things like this. Okay. So ano, nakita na ninyo na mas mainit pa yung fiery furnace kaysa dun sa init ng summer. Oo nga 7 eh. times, no? No, 7 times. Kaya wag na tayo Napasol na nga magreklamo. ako ngayon kasi naramdaman ko na medyo malamig Oo, na. malamig naman talaga. Hindi naman talaga mainit. Oo, sa mindset lang din Oo talaga nga yun. eh. Ay, ganun ba yun? Oo, nasa mindset lang yan. At saka alam mo na si Lord na magpaprotect sa'yo from the heat. Di ba? Ay, ganun pala yun. Oo, so Alright. with that, kailangan na natin gawin itong favorite part ng ating show. Ano ba yung favorite Ano ba part yun? ng show? Favorite mo? Favorite ko? Oo. Actually, Oo. na-miss ko to eh. Kasi ilang linggo ko Oo talagang nga, hindi to nagawa. promise. O tara, Oo. ano? Tara. Sasayaw na ba tayo? Oo, tawagin natin si Gizmo. Ito usapan natin ha, mga batang Superbook. Ito na naman tayo. Saan ba ako haharap? Saan? Dito. Saan? Dito? Saan? Dito? 4. Ayan! Ikaw ha, tumatakbo ka pa ha. Mga batang Superbook, tumayo ka ngayon dyan sa kinalalagyan mo. Tapos, sabay-sabay tayong sasayaw. Ha? Sabay-sabay tayong sasayaw. Kahit medyo matanda ka na, Ano ba yan? kahit medyo may edad ka na, tumayo ka dyan, tapos sumayaw tayo. Kasi kapag ginawa mo to, masaya tayo. O, di ba? Ano, ready na ba kayo? Okay. Tara, sayawin na natin ang The Salvation Poem. Music, please! Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging
paano mo nilalabanan ng tukso? Tinatakbuhan ko lang. Oh. Kasi alam mo yun, pagka-pogi ka, kailangan. Pagka-pogi ka, kailangan nilalayuan mo talaga siya. Yung mga tukso. Dahil dyan, i-promote natin yung mga DVD. Oo nga. O, sige, Kuya Ayan. Dudan, paano ba sila makakakuha nito? Ang makakuha sila nito, i-explain mo. Kapag ka nag-donate, di ba? Kapag nag-donate sila. Kailangan. Oo, tawag kayo sa 810-7717 at 810-7176 at 5426598 to ask how to get this complete set that comes with this discussion guides and trading cards. Ayan. Meron ka na ba nito, Kuya Dudan? Wala pa Naku, mag-donate ka na. Oo, kailangan yan. Sige. Oo. At saka alam mo ba, Kuya Dudan, di ba ngayon, May na. Next month, may i-release na naman ng Superbook. Nasaan na yun? Wala tayong sample eh. Ano yun? Ano ba yung Kuya Miguel? Ano yun? Ano yun? Actually, yun yung SB Collectible. Gusto mo ba nun, Kuya Dudan? Oo naman. Naku, mag-donate ka lang din dito sa Superbook at magkakaroon ka ng isang buong set nung ating mga SB Collectibles. Ay, ano ba yung... Ano ba nangyari sa lapel mo? kasi pinadian ako. Ayan, so kung meron pa kayong mga question, pwede kayong tumawag sa 5426598, 810-7717, 810-7176. Kung meron kayong mga question about the Bible, about the episode kanina, pwede kayong tumawag doon. At pwede kayong mag-email sa prayforme@batangsuperbook.com. Kung pwede kayong mag-email dyan, magtanong kayo, pwede dyan. Tapos, ano pa ba, sa aming mga Text cellphone numbers, Yes. pwede natin i-flash yan sa screen. Yep. Ayan. Ayun, ang dami. For our smart number, 0918-374-9282. For Globe, 0915-1496129. And Sun, 0932-724-2125. Ate, parang nafe-feel ko na kailangan nating ipag-pray yung mga batang Superbook na may pinagdadaan ng mga temptation sa buhay Sige. nila at kailangan nilang takbuhan at paglabanan. Oo, pag-pray natin. Sige, Ate Laika, Sige, pag-pray pag-pray natin tayo. sila. Mga batang Superbook, gaganito natin yung kamay Yes, let's natin, pray. tapos magpe-pray tayo. Tara, let's pray. Sige. Okay, sige. Ako mag-pray, Kuya Adel. Hindi mo ako kinu. Okay, sige, pray tayo. Lord Jesus Christ, alam po namin na may mga bagay at mga panahon na kami ay mahina, Lord. Pero ikaw po ang nagpapalakas sa amin, God. Hindi namin kaya labanan ng temptation kung wala ka dahil walang magkukonvict sa aming mga puso, Lord. Yes, So Jesus. ngayon, Lord, we just ask, Lord, for your forgiveness sa aming mga kasalanan, God. Sa lahat ng mga times na na-fail namin kayo or na-fail namin yung mga magulang namin o mga times na nakasakit kami, Lord, lahat ng kasalanan namin, Lord, pinapanghingi namin ng tawad Yes, sa inyo God. ngayon, Panginoon. Yes, We just pray, Father, that you cleanse us. And Yes, God. right now, Lord, we accept you as our Lord, personal Lord and Savior. Kasi Yes, wala kaming ibang Savior na pwedeng tawagin kundi ang pangalan mo Yes, lang, God. Jesus. So right now, God, we just accept that and we just pray, Father, that we may feel the freedom that you offer. Kung ano man po yung kabigatan sa aming mga puso ngayon, Lord, we just pray that you will just lift it up, lift Yes, it out, God, and give us a new hope. Give us, Lord, your promise Yes, that you have a plan for us na maganda pa kaysa dun sa mga plano na meron kami. Kung ano man pain ang nararamdaman namin ngayon, hindi po ito forever dahil ang forever lang po ay yung pagmamahal mo. Wow. Thank you, God. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen! So, meron palang forever. Ang love ni Jesus. Ay, forever. So, meron na naman tayong isang matinding Superbook Adventure next week. Kasama natin si Gizmo, Chris, and Joy. Ano ba yan? Panoorin natin ito. Mga batang Superbook, handa na ba kayo? Samahan sina Chris, Ang ganda dito ah! Joy, Nasaan tayo? at Gizmo para balikan ang nakaraan. Isang baul na nababalutan ng ginto. Espiya ba kanyo? Andito na kami, sir! Superbook, Rahab and the Walls of Jericho. Naramdaman ko yun, Grabe! ha? Parang bomba yung mga walls. Iisipin na, tatanungin natin mga batang Superbook, bakit kaya nag-crush yung wall? Oo Yun nga. yung abangan ninyo Yun, next ako. week. Grabe. Ang tindi nitong kwento na to. Bakit? Eh kasi kakaiba. Wow. Kasi hindi siya nangyayari ng normal. Totoo. Sipin mo, kunwari, umikot-ikot ka dito sa Makati, tapos malaglag yung mga buildings, Oo. di ba? Diba? Parang gano'n yung I-find out nangyari. nyo kung bakit nangyari yun next. Kaya Paano? yan, alis na kami ngayon. Oo, for now, ha? Kita-kita tayo ulit next Bitin. week, mga Thank batang you! Superbook. Thank Bye-bye! you!
Goodbye! We Bye-bye. love you! Jesus Love you. loves you! Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo.